empleyado, matipuno, abogado, mayaman, Mayaman. ah, Mukhang masarap. Ay, mukhang masarap, mukhang matalino. Mukhang matalino. yummy. Kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Magko-convene na yung Congress from their break sa Monday. At kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, barred na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution, kaya dapat i-file kaagad. Mahalaga po na ang ma-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalinong mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ang kasama ko dito yung #1 political lawyer, Mr. Ferdinand Topacio. Kasama ko yung mga may track record na dito, kahit defensor, at yung instrumental sa pagtanggal kay Erap noon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan, hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Si Atty. Harold Respicio ay independent simula nung umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, absent daw yung SOCGEN. Nasa Taiwan daw. Hello, madam. Plano nyo ba na i-stymie yung mga maayos na impeachment complaint? Natatakot ba kayo? Kung walang kwenta yung tinanggap nila, yun ang i-proceed nila sa Committee on Justice, malamang i-dismiss ka agad yun kasi walang laman yun. Nasa House Rules na ang pag-file ng impeachment complaint ay doon sa Secretary General. Wala daw sa Pilipinas yung Secretary General ng House of Representatives, nasa Taiwan daw. Ang pinagpapasahan namin ng impeachment complaint ay yung Office of Secretary General. Sa lahat ng opisina, sa buong Pilipinas, kahit sa munisipyo namin, kapag wala yung mayor, vice mayor ang automatic na mayor na uupo, siya yung deputy niya. Ganon din sa office ng Secretary General. Kung wala yung Secretary General na tao, automatic merong officer in charge dyan. At dapat yung humarap sa amin, siya yung second in command, siya dapat yung tumanggap. Kapag ministerial duty, dapat tanggapin mo yan. Ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM. Gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ano ba yung sinabi ng deputy ng SecGen? Wala po si SecGen dito. At sabi niya, I'm not authorized to accept. So anong basis mo? Sabi namin, anong basis mo in law? Ba't ayaw mong tanggapin ito? Hindi siya makapagsalita. I'm not authorized, sir. Sinight niya yung basis niya, basta wala yung SecGen, walang receive. Itong mga kasama ko, mga bigatin itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan through trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment kaya nila hinaharap to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM. Dahil napakadali na pabagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwinento niya na sila mismo ang nagnakaw. Ang grupo nila, Zaldi, si Romualdez at si BBM. Merong pruweba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Park. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtanggi ni BBM na AI daw si Zaldi. Kung ikaw ang judge at yung isang witness, sinasabi niya detalyadong-detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal ka agad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga itong impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our Constitution except through this impeachment process. Ako nag-live ako, buti na lang complainant ako. Sa pagkauna, hindi pa natapos ng deputy yung kanyang sentence para pigilan kami na mag-record. Sagot kagad si Atty. Topacio, hindi pwede!
Nasa public place tayo. Ikaw ay isang public official na nagpe-perform ng public duty. Lahat ito ay public, kaya wala kang expectation of privacy. Hindi pwede na pigilan mo kami na mag-record tapos sunod-sunod na yung depensa sa aming maayos na team at abogado. Hindi niya na makontra. Tameme na kagad itong deputy. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Dapat palaban, malakas at marunong sa batas ang team ng impeachment para kahit na anong paghaharang na ginagawa nila, hindi uubra. Ito na po ay isa sa patunay na kapag kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na ilaban itong impeachment complaint na ito, walang makakapigil sa amin. I-compare mo yung unang impeachment complaint sa impeachment complaint namin. Yung unang impeachment complaint, 15 pages. Yung impeachment complaint namin, mali-maleta. Ang kakapal ng mga attachment. Ang daming USB recording ng mga video. Ang haba ng mga legal arguments. Yung unang impeachment complaint, walang attachment. Although sinabi nila na pareho yung general allegation, kaso nga lang, kung gusto mong matalo sa isang case, or gusto mo talagang magpatalo at sinasadya mong magpatalo, talagang hihinaan mo rin yung substantiation mo ng iyong mga allegation. Yun po ang difference. Kapag sinampa mo yan sa ordinary court, wala kang proof kahit ano pang mga pinagsasalita mo diyan sa mga allegations mo, hindi papasayan. Ang difference ng amin ay back up ng documents, public records, mga videos. Walang solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, napakaitim ko. Itong mukha ko medyo maputi lang konti, pero tingnan niyo yung singit ko at kilikili ko, napakaitim yan. Rinerepresenta namin ang lahat ng Pilipino, lahat ng Ilocano. Hindi buo ang suporta ni Presidente BBM sa Luzon, kaya nga kasama rin namin si Chavit. Kapag wala kaming confidence na susuportahan kami ng taong bayan, hindi namin ma-assemble itong all-star impeachment team na ito. Hindi naman kayo nagtitake ng Cathy Binag mo. Oo, single naman kayo pareho. Ayun, muse namin yun si Cathy Binag. Ang daming nagkaka-crush niyan doon sa team namin. Kung pwede lang, exclusive sa akin si Cathy eh. Siguro hindi mo na malilito ka pa sa akin, attorney. Ayun, ang dami natin! Kaya pala hindi ako makaporma eh. Kapag natanggal yung presidente through impeachment, ang papalit dyan yung vice president. Tandaan natin yung ating sitting vice president na si VP Sara Duterte ay merong mandato ng taong bayan through a democratic process of election. Automatic yan, implicit yan sa understanding ng taong bayan nung inelect nila si VP na kapag mag-resign, mamatay, or ma-impeach yung presidente ng Pilipinas, ay siya yung papalit. Kaya respetuhin natin yung constitutional succession na iyon. Tandaan natin, mas popular si VP Sara ngayon kaysa kay President BBM. 68% ng mga Pilipino galit kay BBM. Whereas kay VP Sara, overwhelming majority ang suportado sa kanya. Kapag nakita ng taong bayan na ang pinush nilang tanggalin na personalidad na leader sa ating bansa ay yung personalidad na mahal nila at ayaw nilang i-push yung pagtanggal ng leader na hate nila, baka ayaw na nilang mag-participate sa impeachment process. Baka mag-take na sila ng extra constitutional process ng pag-remove ng ulo ng ating bansa. At alam nyo na ang sinasabi ko. Do you consider filing cases against itong Secretary General and itong kanyang Deputy Secretary General? Hindi lang considered, Boss Dada. We have decided to thoroughly crush them. Dahil hindi pwedeng makalusot sa mata ng taong bayan na walang pananagutan ang mga obvious na tumatanggi na gumawa ng kanilang tungkulin. Binabayaran sila ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa kanila, pero sa harap-harapan ng taong bayan, ayaw nilang gawin ang kanilang trabaho. Sana, pagtuloy-tuloy ang pinaglalaban mo para sa amin. Makakaasa po kayo na hindi ako titigil hanggat merong katiwalaan sa ating lipunan. Hindi titigil si Attorney Harold Respicio na ipaglaban ang ating karapatan. At wala nang mas malaki pang katiwalaan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas kaysa sa katiwalian na pinamumunuan ni BBM. Sabi ni Attorney Claire Castro na wala daw substance yung inyong impeachment, wala daw pasiyan yan. Maayos nagtatrabaho ang Pangulo, nagkakasakit na nga dahil sa sobrang sipag. Ano masasabi niyo dyan, sir? You woman are a liar! You are a liar, you woman! Kasi hindi mo naman nakita yung aming impeachment complaint. Tandaan ninyo, hindi kami nag-iwan ng kopya ng impeachment complaint sa office ng Secretary General. Hanggang ngayon, walang may alam ng laman ng aming impeachment complaint.
Kaya nung sinabi niya na walang kwenta, oy, pinangungunahan mo, halatang hindi mo nabasa. Kahit sino sa labas, walang nakabasa pa ng aming impeachment complaint.